Pagkaantala ng serbisyo sa mga paliparan, pagkaantala ng serbisyo sa mga bangko, at pagkaantala ng ilang serbisyo at institusyon sa buong mundo, nag-ugat lamang dahil sa depekto sa isa sa mga update ng isang kumpanyang nagpoprotekta sa mga sistema, mga network at mga programa mula sa mga digital na pag-atake. Paano nangyari ito at paano natin lubusang mauunawaan sa pinakamadaling paraan ng mga bagay na ito na nagtutulak sa mabilis na pagbabago ng ating mundo? Ayon sa mga ulat, ang naganap na malawakang pagkawala o pagkaantala ng mga serbisyo sa sistema ng Windows na pag-aari ng kumpanyang Microsoft ay isang IT outage. Samantala, ayon naman sa ilang ulat, ito ay isang cyber outage. Pero ano nga ba talaga ang totoo? IT outage nga ba? O isang cyber outage ang nangyaring ito? Ang IT outage ay tumutukoy sa panandaliang pagkabigo o pagkawala ng serbisyo, aplikasyon o sistema sa loob ng information technology environment. Ang IT outage ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga issue tulad ng hardware failure, software glitches, network problems o iba pang mga technical na mga pagkakamali. Samantala, ang cyber outage naman ay tumutukoy sa panandaliang pagkabigo o pagkawala ng availability, integrity o confidentiality ng mga digital na assets, networks o service dulot ng mga cybersecurity issues. Ang mga ito ay maaaring sanhi ng mga pag-atake ng hackers, mga malware o iba pang mga cyber threats na naglalayong magpahina o pabagsakin ng mga online o digital na environment. Sa madaling salita, ang IT outage ay ang pangkalahatang term na tumutukoy sa anumang panandaliang pagkabigo sa IT services, habang ang cyber outage naman ay isang specific type ng IT outage na dulot ng mga cybersecurity issues tulad ng mga pag-atake ng hackers o iba pang mga cyber threats. At dahil nga ang sanhi ng outage na ito ay dulot ng hardware failure o software glitches at hindi nagmula sa pag-atake ng hackers, ay mas akmang sabihin na ito ay isang IT outage. Ang tinamaan ng nasabing IT outage ay ang mga kumpanya at institusyon na gumagamit ng operating system na Windows, na gumagamit naman ng antivirus software mula sa kumpanyang CrowdStrike. At dahil nga ang kumpanyang CrowdStrike ay isa sa pinakamalaking cybersecurity company sa buong mundo, ay pangkaraniwan na lang sa mga malalaking kumpanya sa buong mundo na gamitin ang antivirus software mula dito, na nagpoprotekta sa posibleng banta ng cyber attack sa kumpanya ng bawat isa. Habang ang Microsoft naman, na developer ng Windows line na nangunguna sa buong mundo sa paggamit ng mga tao sa operating system nito, ay mangangahulugan lamang na isa ang Windows sa pinakamaraming gumagamit ng software mula sa CrowdStrike. At dahil nga nagkaroon ng failure ang update nito, ay normal lang na maapektuhan nito ang sistema ng pinoprotektahan nito. Kung kaya't ang lahat ng Windows na gumagamit ng CrowdStrike software ay bigla na lang nahinto ang proseso na nagdulot ng malawakang IT outage sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya naman dito ay mapapansin natin na dahil sa makabagong teknolohiya, ang simpleng pagkakamali ng isa ay maaaring buong mundo ang magdusa. Gayunpaman, sa kabila ng panganib na dulot nito, ay hindi naman maaaring mawala ng cybersecurity software ang bawat operating system na ginagamit na malalaking kumpanya sa buong mundo. Dahil sa sobrang talino ng mga tao, ay magiging madali na lamang para sa mga hacker ang pasukin ng sistema ng mga ito. Isang halimbawa ang mga operating systems gaya ng Windows na idinivelop ng Microsoft at ang Macintosh operating system na idinivelop ng Apple ay pawang nagmula lamang din sa iba't ibang programa na idinivelop ng bawat kumpanya at mga korporasyon. Kung kaya't kung mapapasok ng ibang program ang sistemang ito, ay madali lamang itong mamamanipula ng ibang tao. Kung kaya't may mga cybersecurity experts na nangangalaga sa mga sistemang ito upang hindi tayo mapasok ng iba't ibang uri ng pag-atake na nagsisilbing virus sa mga sistema ng computers. Ang virus sa usapin ng teknolohiya ay tinatawag na malware, kung saan ay may iba't ibang klase rin ng mga ito, gaya ng virus sa mga tao. Gayunpaman, ang virus o malware pagdating sa teknolohiya ay binubuo ng iba't ibang code na nakaprogram para pasukin ng isang sistema, gaya na lamang ng isang uri ng malware na nilikha ng isang Pilipino noong taong 2000 na kinilala bilang I Love You virus. Dahil ang malware na ito
ay nagsimula lamang sa paglikha ng isang program na nakapaloob sa isang mensahe na ipinadadala sa email na nakasulat ang salitang love letter for you, at sa oras na buksan nito ng nakatanggap ng mensahe ay kusa ng kakalat ang program nito na layong makuha ang iba pang email address na nakapaloob sa computer na ito at otomatikong isend sa mga ito ang parehong mensahe, kung kaya't mabilis kumalat ang uri ng malware na ito na tila nga ay isang uod, kung kaya't tinatawag na computer worm ang klase ng malware na ito na unang ginamit noon pang 1988. Bukod pa rito ay marami pang uri ng malware ang maaaring ipasok sa iba't ibang sistema ng mga computers, gaya ng ransomware na otomatikong maglalak sa mga accounts ng user hanggat hindi ito nagbabayad para muling magamit ang accounts, habang ang ilan naman ay gumagamit ng spyware kung saan ay naa-access ang mga impormasyon mula sa nahack na user. Kaya't bagamat nagkaroon ng malaking problema ang isa sa pinakamalaking cyber security na CrowdStrike sa panahong ito, ay hindi pa rin mawawala ang pangangailangan ng bawat kumpanya sa klase ng kumpanyang ito, dahil hindi na mawawala ang panganib ng cyber attack sa panahong ito na maaaring magamit ng ilan, hindi lamang para manira ng isang sistema, kundi pati na rin para panghimasukan ang buhay ng bawat isa. At maaari din itong magamit sa pamumulitika na maaari namang sumira sa gobyerno ng bawat bansa sa mundo, gaya na lamang ng mga iligal na Pogo Hub sa Pilipinas na pinamugaran ng sindikato para mang-scam ng mga tao, manuhol ng mga politiko at impluwensyahan ang ilang desisyon ng ilang opisyal ng ating gobyerno. Kaya't sa pamamagitan lang ng makabagong teknolohiya sa panahong ito, ay marapat lang na makasabay tayo sa mga impormasyon at maunawaan ang mga bagay na ito, dahil kung mananatili tayong ignorante sa ganitong mga bagay, ang maliit na pagkakamali gamit ang makabagong teknolohiya ay maaaring maglagay ng panganib sa ating buhay.